Ang Prinsipe ng Mga Ibon ni Severino Reyes. Noong unang panahon, mayroong prinsesa kilala sa kabaitan. Prinsesa Singsing ang kanyang pangalan. Madalas siyang lapitan ng mga taga-Tongkiang kahit upang makipagkwentuhan lamang. Ugali ng prinsesa ang pamamasyal sa pamilyan at pakikipag-usap sa mga manininda. Hindi maselan sa tao ang ating prinsesa, bida ng isang matandang nagtitinda ng gulay. Napakabait na tunay. Maswerte ang mapapangasawa ng Prinsesa Singsing. Sagot ng pamimiling babae. Ngunit, wala silang nababalitaan na katipan ng kanilang prinsesa kahit pa napakarami nitong kaibigan at kilala. Anak, panahon na upang ikaw ay mag-asawa, sabi ng hari nang hindi na ito makatiis. Kung gayoy, nais ko po siyang ipakilala sa inyo, sagot ng Prinsesa Singsing. Tuwang-tuwa ang hari sa sagot ng anak. Isinama ng prinsesa ang hari sa balkonahe ng kanyang silid. Dito dumapo ang isang makulay na ibon. Narito na po ang aking katipan, ama, nakangiting sabi ng prinsesa. Nagpalinga-linga ang hari, ngunit walang taong nakita kundi isang ibon. Siya po ang aking katipan, sabay turo sa makulay na ibon. Muntik nang mahimatay ang hari sa sinabi ng anak. Nagmamahalan po kami. May kapangyarihan siya maging tao kung ibig niya, sabi ng prinsesa. Iyan ay ibon, at ikaw ay tao. Nahihibang ka na ba? Mahigpit na tutol ng hari. Minsan, dalawang higante ang lumusob sa kaharian ng Tongkiang. Walang sino mang makagapi sa mga ito. Ama, tutulungan po tayo ng aking katipan. Nanginginig na balita ng Prinsesang Singsing. Ano magagawa ng ibon? Kapag napatay niya ang mga higante, ay papapayag akong magpakasal kayo, panunuyan ng hari. Dahil sa sinabi ng hari, nag-isip ng paraan ng prinsipe ng mga ibon. Tumukha ito ng bato at inihagis sa isang higante. Inakala ng isa pang higante na binato siya ng kaibigang higante. Nagsimulang mag-away ang maghigante hanggang sa magpatayan sila. Nagdiwang ang buong Tongkiang nang mamatay ang higante. Namutla ang hari sa nagawa ng ibon. Ngunit hindi pa rin siya pumayag na makasal dito ang prinsesa. Isang araw, nagising ang hari na wala na ang lahat ng kayamanan ng kanyang kaharian. Naglaho ang mga mamahaling bato at pera sa kanilang kaban. Tinakas lahat ng kanilang ingat yaman. Nagkasakit ang hari sa nangyari. Ama, tutulungan po tayo ng aking katipan, ano ng prinsesa sa hari. Anong magagawa ng ibon kapag naibalik niya ang kayamanan sa kaharian? Papayag akong magpakasal kayo, panunuyan mula ng hari. Siguraduhin lamang po ninyong tutupad kayo sa usapan, ang matapang na sagot ng prinsesa. Natagpuan ng prinsipe ng mga ibon ang kuwebang pinagdaguan ng mga kayamanan ng kaharian. Humingi ng tulong sa mga kaibigang ibon ang prinsipe. Tinuka nila ang ingat yamang hanggang sa bumalik ito sa Tongkiang upang aminin ang kanyang kasalanan. Ikinulong siya bilang parusa. Unti-unting namang naibalik ng mga ibon sa kaban ang kaharian ang mga kayamanan. Nagdiwang ang buong bayan ng Tongkiang sa pag-alam nila karapat-dapat ang prinsipe ng mga ibon na maging asawa ng kanilang mabait na prinsesa. Ngunit hindi pa rin pumayag ang hari na mapakasal ang Prinsesa Singsing sa prinsipe ng mga ibon. Nanaisin ko sana maging tao kung ipinakasal ninyo ako sa prinsesa. Ngunit dahil hindi marunong tumupad sa pangako ang mga tao, mas nanaisin ko pang maging isang marangal na ibon. May hinanakit na sabi ng prinsipe ng mga ibon. Ano kaya mangyayari sa pag-ibig ng Prinsipe Singsing at ng prinsipe ng mga ibon?
Dahil dyan, buong puso kong nanaisin na lumipad kapiling ng aking katipan ang kanilang kaharian. Mahinanong pa siya ng Prinsipe Singsing. Nakita ng lahat ang pagbabagong anyo niyang prinsesa, tinubuan ito ng mga pakpak at naging isang ibong makulay tulad ng kanyang kasintahan. Paalam, ang huling salitang narinig mula sa mabait na prinsesa ng Tongkiang. Wakas.